Ngayon ho, mga kababayan, dumito na ho tayo. Rektahin na po natin ito, mga bossing chief amo, sir. Ano po, isa-isahin natin yung mga tatalakayin natin sa araw na ito. At dito nga po ang umpisa, mga kababayan. Samba, medico legal. O, dito po, yung autopsiya ho, mga bossing, ni Yusek Cabral. Ayan. Noong una ho, mga bossing chief amo, sir, ayaw nung mister. Diba? Noong una ho, ayaw nung mister, mga boss chief amo, sir, na ipa-autopsiya yung kanyang misis. Eh, sapat na daw ho, mga kababayan, yung ano, sapat na daw po, mga boss chief amo, sir, yung nakilala nila yung kanyang kaanak, yung mahal nila sa buhay, nakilala niya na yun yung kanyang asawa, nakilala nung kanyang mga anak na yun yung kanilang nanay, eh okay na daw po yun. Ngayon ho, mga boss, sabi ko nga sa inyo sa mga ilang mga vlogs natin kung eto, simpleng nanay, simpleng asawa, simpleng tao na kagaya natin, hindi po nasasangkot sa mga maanumalyang mga ghost project. Baka maaari pa po yung gusto nilang mangyari. Pero ito po si Yusek Cabral nasasangkot po sa pinakamalaking eskandalo ng Pilipinas ho, mga bossing, korupsyon. At hindi lang po daan libo at hindi lang po milyonan, no? Bilyon po umaabot yung mga pinag-uusapan dito. At talaga naman, ang laking porsyento ng budget po ng Pilipinas yun, mga boss. Di ba? Imbis na ho sana, yung mga ganong halaga ng pera ay makakatulong po sa ating bayan, pagpapagawa ng mga infrastruktura, pagpapabilis po ng mga biyahe natin, lalong-lalo na sa mga pang-araw-araw nating pangkabuhayan, lalong-lalo na po doon sa mga farmers, napaka-importante po niyan. 'Di ba? Yung mapabilis yung kanilang mga transportasyon. Imbis na sana ho, doon napupunta yung pera, ang nangyayari po ay napupunta sa bulsa ng mga politiko po. Biruin mo isang politiko, bilyunan, di ba? Sayang, no? Isang tulay, dalawang tulay na yung may patatayo doon. Tapos pagpapaayos pa ng mga kalsada. Ngayon, ito na po yung autopsiya, mga bossing. Na kahit po sabihin ni Cesar na walang pakiramdam doon sa kanyang asawa. Close parenthesis ho yun, no? Si Cesar Cabral, close parenthesis, na walang pakiramdam doon sa asawa, mga bossing, kita nyo naman po yung naging reaction Di ba? Hindi lang naman ho ako ang nagsasabi na yun ang napansin ko doon sa reaksyon ng asawa nitong si Catalina Cabral ho, ni Yusek Cabral. Halos karamihan po. Kaya nga ano sabi? Ano po ang sabi ng DILG, mga bossing? Madaming red flag dito kay Cesar Cabral ho, mga kababayan. Biruin mo, wala talagang parang flat na flat ho Yung tingin ko habang bago ko matulog ho kagabi, mga boss, ang iniisip ko, hindi kaya posible na may alitan na ito? Hindi kaya posibleng hindi na in good terms itong dalawa na ito? No? Kasi parang wala lang. Ay, okay na yan. Sige na, ganyan. Kinilala ko yung asawa ko. Normally naman ho, mga bossing. Ganun Lalo na kapag ka may hahabulin. Di po ba? Lalo na kapag ka may inaantay. Yan ho Uulitin ko ang sabi ko, mga kababayan, ito po ay pag-aanalisa ko doon sa kanilang sitwasyon, pag-aanalisa ko doon sa mga mismong sila ang naglalabas, mga bossing. Mismong sila ang mga sinasabi. Sabi ni Jero Magno, buhay pa yan. No, kaya lang ito, Jero Magno, yun nga ang sabi, talagang tsugi na, talagang sumakabilang buhay na. Ano po ang sabi dito, mga kababayan ng Abante News? Ito na po yung autopsy, no? Inilabas na ang autopsiya o pathology report kaugnay ng pagkasawi
ni dating Department of Public Works and Highway, DPWH, Undersecretary Catalina Cabral. At ito nga po, mga kababayan. Sabi dito, hindi ako eksperto ho dito ha, kaya medyo basa at konting reaction lang po tayo. Sa utak, histopathologic findings, ayan po. No, Maria Catalina Estamo Cabral, 62 years old. Yung utak, brain, scalp, hematoma, gross. Subdural hematoma, alam ko hematoma is may related po sa dugo eh. Di ba? Gross. Congested vessel. Kumbaga parang namuuna siguro yung dugo doon sa ulo. Parang ang sinasabi nila, ang unang bagsak, ulo. No? Tsaka kamay. Heart. Coronary paano babasahin to? Medical term. Atherosclerosis. 20%. Occlusion. Sa lungs. Ayan na po. Hindi ko naman din naiintindihan. Pero meron pong mga litrato dito na inilabas sila, mga bossing. Conclusion, the cause of death is consistent with the gross findings, no? The conclusion is limited to the submitted specimen and the provided data. Clinico-pathological correlation is a must. Ito nga po daw, mga bossing. Yung mga tama. Ayan. Nakikita nyo ho? Mga kababayan? Yun, merong tinuturo dito sa bandang ulo, merong mga, tingin ko parang bruises yan eh, no? At ito sa siko, at sa kanyang, ano tawag dito, sa likod ng paa? Diyan, no? Meron pa, ayan pa. Yung fingerprints naman din ho, mga bossing, ay nagtugma naman din daw po na si Yusek Cabral talaga yung nandoon. Ito, medyo, paano ba? Ayoko nang sabihin kasi na binayaran or etc. or pwedeng bayaran yung mga ganito. No, total naman po ayan na, pinapakita na po nilang lahat, mga kababayan, yung mga fingerprints etc. at talagang tumutugma na si Yusek Cabral po yun, mga bossing. Ngayon, kung nung una po, kung paumpisa natin nung pagbibigay ng reaksyon dito sa pangyayari kay Yusek Cabral, apat ang tinitignan natin, which is yung nadisgrasya, yun yung pinapalabas ng mister, nadisgrasya, or dinisgrasya, no? Nadisgrasya, or dinisgrasya, ano pa? Nagpakamatay, at yung pang-apat ay buhay pa yan, pero nagtatagulang. Which is, sabi naman ni John Vic Remulla, kumpirmado na si Yusek Cabral. Madami pa din po sa ating mga kababayan ang nagsasabi, ang hirap talagang paniwalaan eh. Diyan pa nga lang sa comment section, di ba? Diyan pa lang sa comment section ang dami nang nagsasabi, buhay pa yan. Sige nga, dito, sa comment section, taas ang kamay. Meron diyang ayan. Taas ang kamay nung naniniwala na palabas lang ito. Kasi ako ho, mga bossing, talagang mayroon pa din pong katiting na ganun. Ano? Na iniisip na baka yung selfie nung driver kumbaga pangdagdag lang sa bigat doon sa naratibo na talagang nandito, pumunta si Cabral dito at tumalon talaga dito si Cabral, no? Yung selfie. Tapos naman, baka yung dumaan, baka kakuntsaba din ho, mga kababayan. Pero, yan po yung mga naiisip. Ayan, ang dami pa rin nag-iisip po, mga bossing, di ba? So, ayun, pero tutuloy ho natin to. At isa pa po, mga kababayan, na sinasabi dito, no? Bago daw po tumalon si Yusek Cabral. Sabi ni Ikabot,